12 barangay sa Quezon City ang idiniklarang dengue hotspot. Ayon sa Quezon City Health Office, nakapagtala ng 148 kaso ng dengue sa syudad matapos tumama ang bagyong Karina at Habagat nitong Hulyo. Karaniwan daw sa mga pasyente, mga batang edad 10 pababa. Kaugnay niyan, makakausap natin si Dr. Rolando Cruz, ang head ng Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Cheryl, magandang tanghali at sa mga nakikinig po sa atin. Doc, kapag po sinabing nasa dengue hotspot, ano po ba ibig sabihin nito? Magandang tanong, Cheryl. No? So, yung sinasabing idineklara na meron tayong 12 dengue hotspot, no? Hindi naman to equivalent dun the usual natin na nagdeklara tayo ng outbreak. No? So, ang ibig sabihin po ng isang hotspot ay merong mga aggregation ng bagong cases. No? Tapos at saka kasama din dito yung mga karatig barangay niya na kahit walang aggregation. No? So, ibig sabihin, nilalabas lang natin ito para maging preemptive action natin sa ating mga barangay na dahil may karatig ka na barangay na mataas yung dengue, kailangan mo na rin gumawa ng aksyon. Ano? So yung tinatawag natin na hotspot dito sa Quezon City. So regular natin siyang nilalabas. Every week pwede siyang magbago kung saan-saan yung mga nagiging hotspot natin dito sa Quezon City. Ano po mga barangay po yung nasa dengue hotspot at gaano karami yung kaso ng dengue sa mga nasabing barangay? So, for example, ngayong nakaraang linggo, no, naglabas tayo ng 12 nasa dengue hotspot natin na barangay. At ang karamihan na mga kaso ay nasa District 2 and District 3 and 6 po na mga barangay natin. And more or less, gaano po karami yung kaso ng Doc sa isang barangay? Naglalaro sa ilang numero? So, mga nasa 3 pataas po yung nakikita natin na barangay. Tapos yung mga karatig barangay niya, for example, sa District 3, for example, yung Blue Ridge o yung Bagong Bayan, kahit di ganun kadami yung cases niya, pero karatig niya yung isang malaking barangay na merong maraming kaso, sinasama na natin siya dun sa dengue hotspot natin. Para po mas maging aware yung mga residente. Kumusta po yung inyong pag-iimbestiga sa pagtaas ng kaso ng dengue, Doc? Dulot ho ba ito talaga ng pagbahang dala ng bagyong Karina at Habagat? Usually, pinag-aralan namin, Ma'am Cheryl, no, yung gaano ba kadami ang dinadagdag ng isang pagkatapos ng isang bagyo, no, katulad ng Typhoon Karina. Nung mga nakaraang taon, tinignan namin yung datos natin. So from 11% to 43% ng kasong ng pagtaas ang naidadagdag sa after magkaroon ng bagyo. So consistent po ito dun sa katulad ng mga bagyo na naranasan natin last year. No? So from 11 to 43% ang ina-expect namin na itinaas ng kaso natin based dun sa mga nakaraang typhoon natin. Kumusta po ang lagay ng mga positibo po sa dengue? So, ang magandang balita, no, yung hindi na dadagdagan yung mga namamatay sa dengue. Natatandaan natin ng mga nakaraang taon, Cheryl, no, na talagang maraming namamatay sa dengue. Pero ngayon, mababa po yung deaths natin sa dengue. So, mga 3 pa lang yung natatala natin simula nung taon na ito. So, magandang balita yun, Ma'am Cheryl. Ano na po, Dr. Cruz, ang aksyon ng Quezon City Health Department para mas mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, maliban nga po dito sa pagsasabi natin o pag-post natin kung ano yung mga hotspots? So, ang hotspot, especially dito sa mga barangay na to, ang instruction sa aming mga health center at mga barangay ay magkaroon na ng preemptive chemical spraying o yung mga spraying natin para mamatay na yung mga adult mosquito. Yun muna yung inuuna natin dito. Kasi
importante na patayin muna yung mga existing adult mosquito para hindi na siya makahawa. So, sinusunod na po dyan yung mga cleanup drive natin, yung mga health education natin sa mga barangay. Ang isang pinaka-importante din na ginagawa natin ay yung Fever Express Lane dito sa ating mga health center. So, pag ikaw ay may lagnat, una ka nang i-check up, no? So, tatlo yung niro-roll out natin dyan. Una, kung ikaw ay posibleng may dengue or may lepto or yung ordinary na flu lang. So, meron po tayong mga test kits dyan sa dengue sa ating mga health center. So, malalaman agad kung ang isang bata, kasi karamihan nga ngayon ay puro bata yung nakikita natin, kung ito ay may dengue. Ano po ang ating paalala? Hindi naman po pwedeng i-depend na lang po natin to sa local government. Paalala po sa publiko, sa mga magulang kapag nakaranas ng mga sintomas ng dengue ang kanilang anak. Siguro, Doc Cruz, i-mention na po natin, paalalahanan na rin po natin ang publiko. Ano nga ba ulit yung mga senyales, sintomas na pwedeng suspetsyang ito po ay dengue? Ang madalas naming sinasabi, Cheryl, doon sa mga nanay, mga magulang, mga lola, mga tatay, basta ang isang bata ay may 2 araw ng lagnat, wag nang mag-atubili, ipa-check up na to sa ating mga doktor, sa ating mga health center o sa clinic na malapit sa atin, para lang masigurado tayo na hindi ito dengue. Kasi kung mag-aantay ka pa ng ibang sintomas ng dengue, baka mamaya huli na yun, So baka mamaya may pananakit na ng tiyan, pagsusuka na, tapos minsan may pagdudugo na ng mga gilagid, So wag na natin antayin yung mga ganong sintomas. Basta may 2 araw na lagnat, dalhin na po natin ito sa health center para makita natin kung talagang dengue ba ito o hindi. Ihabol ko na rin po, Doc. Tayo po ba sa Quezon City may kaso rin ng leptospirosis at gaano karami na po? So, ang leptospirosis natin sa ngayon ay nasa 175, simula nung January 1 hanggang August 9, nung last Friday. So, ang karamihan dito ay attributable dun sa Typhoon Karina. Nakita natin yung mga kaso na ito after ng Typhoon Karina. So, dito naman sa lepto, ang binibilang natin dito simula nung bumaha. So, ang nakita natin sa datos natin mula 7 hanggang 15 days, lalabas yung mga na-expose na dun sa baha na kung nakuha nila yung leptospirosis. So, yung nakita natin, sa ngayon nga, nagkaroon tayo ng ganitong mga kaso sa Quezon City. Meron po bang naitala ng pagkamatay dulot po ng leptospirosis? Oo, medyo ang mga nakuha natin nung attributable dun sa Typhoon Karina, 4 yung namatay sa atin so far, ang nakita natin na nakaso na mga taga Quezon City na namatay after Typhoon Karina, na-expose dun sa baha after Typhoon Karina. Marami pong salamat sa inyong update, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po.